Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 476. Sa puntong ito, wala nang saysay ang pagpapakumbaba. Ngunit imbes na matakot o magpakita ng emosyon, pinanlakihan lang ni Andrew Cheng ng mata ang lahat ng nasa silid. Itinaas niya ang kilay, tumingin kay Cindy Fang, at malamig na sinabi, ang Jade Golden Phoenix na ito, tulad ng sinabi ko noon, akin na ito. Kung sino mang haarang, mamamatay. Matindi ang kanyang killing intent. Napaatras si Cindy sa lakas ng presensya ni Andrew. Pero agad siyang sumigaw, ayos. Tingnan natin kung paano mo yan makukuha. Isang kumpas lang ng kamay, at 12-dosenang bihasang gwardya ang lumitaw at agad siyang pinalibutan. Mabigat ang tensyon. Ngunit, may biglang sumigaw mula sa pintuan. Tigil. Walang gagalaw kay Mr. Cheng. Napalingon ang lahat. Isang matikas na lalaking nasa kalagitnaang edad, nakabisikleta, nakasuot ng mamahaling suit, at may suot na salaming ginto ang pumasok sa bulwagan, kasama ang 4 na assistant. Halos mapalundag si Cindy at ang iba pa nang makilala nila ang dumating. Director Jerry Zong. Bakit po kayo narito? Agad siyang lumapit at nagpakumbaba. Si Jerry Zong ang may-ari ng Yunnan Pavilion, ang pinakamalaking auction venue sa buong Kyoto. Siya rin ang pinuno ng 5 direktor ng National Auction Association, isang makapangyarihan at iginagalang sa buong industriya. Kung paghahamangin, si Cindy Fang ay parang ulap lang sa harap ng isang bagyo. Isang alamat. Ayon sa mga bulong-bulungan, kabilang si Jerry Zong sa 4 na lihim na pamilya ng Kyoto. Apo siya ng pamilyang Zong at kapatid ng kasalukuyang pinuno ng kanilang angkan. Pagpasok niya, nagbago ang ihip ng hangin sa buong bulwagan. At sa di inaasahan. Lumapit si Jerry kay Andrew Cheng, yumuko, at buong galang na sinabi. Mr. Cheng, patawad po sa abala. Gulat. Uproar. Katahimikan. Ang Diyos ng auction, nakayuko. Imposible. Pinakanagulat si Cindy. Hindi niya akalaing ang isang alamat gaya ni Jerry Zong ay yuyuko sa isang binata. Delikado ito. Malinaw sa kanya, hindi lang basta mayaman si Andrew Cheng. Nang tanungin ni Andrew si Jerry, sino ka? Mas lalong nagtaka ang lahat. Nagpakilala si Jerry, ako po si Jerry Zong ng Yunnan Pavilion. May isang beses po kayong pinabili ng jade na singsing sa akin, kaya po kita hinanap. Naalala ni Andrew. Ah, oo. Para yun sa lolo ni Marian Young. Ngumiti si Jerry. Nagkataon lang po na narito rin ako. Isang magandang pagkakataon. Sinipat ni Andrew si Cindy, at malamig na tanong, bakit hindi pa naibibigay ang Jade Golden Phoenix? Biglang tumaas ang boses ni Jerry, Cindy. Anong klaseng negosyo ito? Kung si Ginoong Andrew ang nanalo sa item, ibigay nyo na agad. Diretsahan. Natarante si Cindy. Mali po ang pagkaintindi nyo, nag-uusap pa lang po kami. Sumigaw si Jerry, yan ba ang tawag mong negosasyon? Gusto mo ba akong turuan kung paano magpatakbo ng auction? Lunod sa hiya. Sa tabi, si Rizzo Cheng ay napapailing na lang. Nawalan na siya ng gana. Tuloy-tuloy si Jerry. Bilang pinuno ng asosasyon, inuutos ko na ibigay na agad kay Ginoong Andrew Cheng ang Jade Golden Phoenix. Walang nagawa si Cindy kundi sumunod. Ibigay ang Phoenix Box kay Ginoong Andrew. Agad dinala ito ni Master Wang. Kinuha ito ni Andrew Cheng, sa wakas, hawak na niya ang alaala ng kanyang ina. Pagkatapos, nagpasalamat si Cindy kay Jerry. Director, pasensya na. Misunderstanding lang po talaga ito. Pero malamig ang sagot ni Jerry, depende yan kay Ginoong Andrew. Itinaas ni Andrew ang kilay. Ayos na. May aasikasuhin pa ako. Umalis na siya kasama si Maris Lee. Sa loob ng silid, katahimikan ang namayani. Si Travis Mao ay tumawa at mayabang na lumakad palayo, habang sina Arnold Wang at Yuki Zin ay nagbulungan. Si Cindy Fang naman, kumulo sa galit. Pagkaalis ni Andrew Cheng, agad dinial ni Cindy ang number ng kapatid niyang si Norman Fang. Gawin mo na. Siguraduhin mong malinis. Panahon na para bumawi tayo kay Miss Riza. Huwag papalampasin. Kabanata 477. Nakatayo si Andrew Cheng sa labas ng Fangzhou Pavilion, galit na galit at punong-puno ng kaba. Sa kabilang linya ng tawag, narinig niya ang tinig ni Oliver Lee. Mr. Cheng, nawawala po si Lilibeth Chan at ang anak ninyo, nawawala sila. Ano? Bumilis ang tibok ng puso ni Andrew. Isang masamang kutob ang bumalot sa kanya. Agad siyang bumalik, kasama si Maris Lee.
Kuya Andrew, anong nangyari? Tanong ni Maris, hindi makasabay sa bilis ng lakad ni Andrew Cheng. Nawawala si Lilibet, pati ang bata. Hindi pa sila nakakalayo nang biglang sumalubong sa kanila ang grupo ng mga lalaking may hawak na baseball bat. Mukhang bihasa. Agad niyang itinulak si Maris sa likod niya. Si Cindy Fang ba ang nagpadala sa inyo? Ngumisi ang pinuno ng grupo. Wala nang daldalan. Slikayan siya. Sinugod si Andrew Cheng. Kahit mag-isa, hindi siya umatras. Tiniyak muna niyang ligtas si Miss Maris, bago sinimulan ang depensa, isang sipa sa kaliwa, suntok sa kanan. Pero marami sila. Bigla, dumating ang 4 na bodyguard ni Jerry Zong at sumali sa labanan. Tumakbo rin si Mr. Jerry. Hindi ko inakala na magagawa to ni Cindy Fang. Malamig ang tugon ni Andrew. Tapusin agad sila. Magkasamang lumaban sina Andrew at Jerry. Mabilis, malinis, at matatalino ang galaw ng grupo ni Jerry, mga bihasang propesyonal. Naipanalo nila ang labanan. Bagsak ang mga kalaban. Tumayo si Andrew sa harap ng pinuno, sinakal ito gamit ang paa. Sabihin mo sa boss mo, babalikan ko to. Wala akong oras para sa inyo ngayon. Tinadyakan niya ang lalaki, at lumapit kay Jerry. Boss Jerry? May pupuntahan pa ako. Nag-alok si Jerry, sumakay ka sa sasakyan ko. Walang tanong, sumakay si Andrew at si Maris sa Land Rover. Samantala, sa 3rd floor ng Fangchao Pavilion. Mga inutil. Galit na sigaw ni Cindy, sinuntok ang mesa. 3 pang lalaki ang naroon, mga kapatid niyang sina Clint, Kian, at ang tahimik na si Carlo. Kuya, paano to? Protektado si Andrew ni Jerry Zong. Anong sasabihin natin kay Miss Rize? Tahimik si Carlo Fang. Lumapit si Cindy sa bintana, at malamig na sabi, kung hindi uobra sa unang subok, may susunod pa. Akala niya siya lang ang may kapangyarihan, tingnan natin kung sino ang tatawa sa huli. Kabanata 478. Punong-puno ng galit ang buong bulwagan ng Yingfeng Restaurant kay Andrew Cheng. Tama, si Andrew Cheng, sa sandaling ito, ay handang pumatay. Kapag ginalaw mo ang anak niya, para mo na ring giniba ang buong mundo niya. At ang mga taong responsable. Kailangang pagbayaran, kahit kapalit ng kanilang buhay. Hay, hindi ko alam. Huwag mo akong patayin, wala talaga akong alam. Nanginginig at halos hindi na makahinga sa sakit ang lalaking receptionist habang paulit-ulit na umiiling. Umiling si Andrew. Malamig ang mga mata, singtalas ng kutsilyong may halong apoy ng paghihiganti. Itinaas niya ang hawak na golf club at malamig na bamulong. Pasensya na, maling sagot. Pa! Bagsak ang lalaki sa sahig, hawak ang kanyang mga napinsalang binti, umiiyak sa tindi ng kirot. At habang tila ibabagsak pa ulit ni Andrew Cheng ang golf club. Bigla. May malakas na pagbagso ng hangin mula sa pintuan ng bulwagan. Sandali lang. Mr. Cheng, pakiusap. Isang matabang lalaki ang biglang dumating, pawisan, kainihingal, at may dalang itim na leather bag. Tumaas ang kilay ni Andrew habang pinagmamasdan ito. Lumapit si Oliver Lee at bumulong. Mr. Cheng, siya ang may-ari ng Yingfeng Restaurant, si Archie Liang. Tumango si Andrew at hinarap ang lalaki. Agad na kinuha ni Archie ang kanyang calling card mula sa bag, pilit na ngumiti at nagsabing. Magandang araw po, Mr. Cheng. Ako nga po ang may-ari ng Yingfeng Restaurant. Liang po ang apelyido ko, Archie Liang. Hindi kumibo si Andrew. Si Oliver na lang ang tumanggap ng calling card. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Andrew. Ngumisi si Archie at lumapit sa dogwang receptionist. Hayop ka. Nakakahiya ka. Lumayas ka riyan. Sabay tadyak sa lalaki, na agad gumapang palayo. Malamig ang tingin ni Andrew habang pinagmamasdan ang eksena. Teka lang. Boss Liang, ano bang ibig sabihin nito? Nawala ang anak ko at ang kaibigan niya dito sa restaurant mo. Wala pa akong naitatanong pero nagmamadali ka ng palayasin ang tao. Nagkunwaring ngiti ang naging sagot ni Archie. Mr. Cheng, baka po nagkakaroon lang tayo ng hindi pagkakaintindihan. Sigurado akong walang kinalaman ang restaurant sa nangyari. Kung gusto ninyo, pwede nating tingnan ang CCTV. Sira ang CCTV, sabat ni Oliver Lee, halatang iritado. Kita sa kilos, may tinatakpan si Archie. Lumalim ang tingin ni Andrew. Malamig, may bahid ng babala. Boss Liang, sana huwag mong subukang pagsisihan yan.
Kapag hindi ko nahanap ang anak ko, hindi lang ang restaurant mo ang jijibain ko, pati buong Luofeng Town, papatagan ko. Nagliyab ang buong bulwagan sa binitawang salita ni Andrew Cheng. Tila isa siyang halimaw na handang give-in ang mundo para sa anak niya. Napakunot noo si Archie. Ramdam niyang hindi basta-bastang tao si Andrew Cheng. Mr. Cheng, sagot niya, hindi ka taga rito. May mga bagay na mas mabuting pag-isipan muna. Hindi lahat ng problema nalulutas sa pananakot. Kumunat ang noo ni Andrew. Babala ba ito? Sumabat si Oliver. Archie Liang, anong ibig mong sabihin? Lalabanan mo ba kami? Ngumisi pa rin si Archie, tusong ngiti. Haha, hindi naman. Nandyan ka nga, paano ko yan magagawa? Madulas na parang mantika sa alikabok. Makinig ka, Archie. Sigaw ni Oliver Lee. Bibigyan lang kita ng 10 minuto. Kung hindi mo sasabihin kung sino ang dumukot sa anak ni Mr. Cheng, jijibain ko ang restaurant mo. Pero parang patay na baboy sa kumukulong tubig si Archie, walang takot. Sige, tingnan ninyo lahat. Kapag napatunayang may kasalanan ang restaurant ko, ako pa mismo ang magdadala ng backhoe para gibain ito. Napailing si Oliver at lumapit kay Andrew. Mr. Cheng, mukhang hindi natin basta makukuha ang sagot dito. Wala tayong ebidensya. Kilala si Archie dito sa Luofeng Town, maingat yan. Tahimik si Andrew. Malamig ang tingin, puno ng puot. Takot ka bang mamatay? Tanong niya. Lahat tayo mamamatay. Walang dapat katakutin, sagot ni Archie, walang bakas ng takot. Tumango si Andrew. Sige. Sana tandaan mo yang sinabi mo ngayon. Sabay tapik sa balikat ni Archie, at tuluyang lumabas ng restaurant. Paglabas niya, sinalubong siya agad ni Jerry Zong. Mr. Cheng, baka po alam ko kung sino ang dumukot sa anak ninyo. Napalingon si Andrew. Sino? Sumulyap si Jerry kay Oliver at bumulong. Ang magkakapatid na Shui. Napamulagat si Oliver sa narinig. Kilala sa buong lugar ang mga Shui, kriminal, mamamatay tao, magnanakaw, walang kinikilalang batas. Sigurado ka? Tanong ni Andrew. May nasagap akong impormasyon. May 2 dinukot ngayong araw. Malamang sila ang anak ninyo at si MS Chan. Tumigas ang panga ni Andrew. Sino ang pinuno nila? Si Alfred Shui. Pangatlo sa magkakapatid. Yung 2, patay na sa mga kasong kriminal. Pero si Alfred, tuloy pa rin sa kidnapping at extortion. Lalong lumamig ang tingin ni Andrew. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Ginalaw niya ang anak ko, kailangan niyang mamatay. Kabanata 499. Alam ni Oliver, sumabog na ang galit ni Mr. Cheng. Ngayon, kahit sino pa ang kalaban, kahit buong Luofeng Town, walang ligtas. Agad silang sumakay sa sasakyan, patungo sa kuta ng mga Shui. Samantala, sa Yingfeng Restaurant. Lumabas si Archie Liang sa bulwagan. Nawala ang peke niyang ngiti. Pinalitan ito ng malamig na ekspresyon. Kinuha niya ang cellphone at tumawag. Brother Felix, tapos na. Umalis na sila. Saan sila pumunta? Hindi ko alam. Kasama lang nila si Oliver Lee at isang lalaking mukhang bigatin. Nagmadali silang umalis. Malamang hinahanap na nila yung mga nawawala. Tahimik ang kabilang linya. Ayos. Maganda ang ginawa mo. Kapag tayo'y nagtagumpay sa Shangjiang, hindi ka namin kakalimutan. Salamat, Brother Felix. Sana mapansin ninyo ako, baka mapasama ako sa tagumpay ninyo. Pagkababa ng tawag, ngumiti si Archie. Tama ang sabi ng matandang manghuhula sa bundok. May makikilala raw akong dakilang tao ngayong taon. Mukhang ito na yon. Habang abala sina Andrew. Sa isang underground casino sa Luofeng Town, abala ang lahat sa sugal. Sa isang VIP room, kalmado si Nathan Xiong habang naninigarilyo. Lumapit si Felix daw at bumulong. Brother, tapos na. Umalis na sila. Si Archie Liang, ayos ang trabaho. Tumawa si Nathan. Magaling. Tingnan natin kung paano hahanapin ni Mr. Cheng ang anak niya ngayon. Hahaha. Ngumisi si Felix. Pinahanap ko na kay Alfred Shui. Ayos ang lahat. Tinapik siya ni Nathan. Basta't nakuha natin ang Underground Chamber of Commerce, ikaw ang uupo sa Shangjiang. Namula si Felix sa tuwa. Brother, hanggang kamatayan, tapat ako sayo. Habang naglalasing sila, tumawag si Felix kay Alfred Shui. Kumusta na ang mga bihag? Ayos lang, Brother Felix.
Pero may lagnat yung batang babae. Kumunat ang noo ni Felix. Siguraduhin mong hindi siya mamamatay. Buhay silang dalawa hanggang makuha natin ang gusto natin. Pagkatapos, sunugin mo sila. Sige, Brother Felix. Ako na ang bahala. Kabanata 500. Umiling din ang ikatlong kapatid, habang tuwang-tuwa ang kanyang pang-apat na kapatid. Saglit niyang tinignan ang loob ng bahay, sa katahimik na tumalikod at lumayo. Sa loob ng madilim na bahay, nakasabit sa mga sirang dingding ang maraming kutsilyong may dugo at mga kawit na bakal. Bukod pa roon, sobrang alinsangan at masangsang ang amoy sa loob, parang may kinakatay na baboy araw-araw. Si Lilibet Chan, kahit nanginginig at puno ng takot, ay nanatiling palaban. Nakita niya ang matandang lalaki na may malademonyong ngisi habang lumalapit sa kanya. Pilit siyang nagpupumiglas at nagsisigaw. Pero kahit sumigaw siya ng sumigaw, tila walang makakarinig sa kanya. Isa lang ang laman ng isip ni Lilibet ngayon, ang protektahan batang si Milzen. Ang anak ni Ginoong Andrew Cheng. Kahit pa siya'y alipustahin o saktan, hindi matitinag ang layunin niyang iyon. Lumapit ang pang-apat na lalaki at marahas na tinaas ang mga kamay ni Lilibet. Nakakunot ang mga mata nito habang may halong paghanga ang tingin sa kanyang matatag na tindig at kaakit-akit na katawan. Siya! Huwag kang maingay, sandali lang naman ito, ani ng lalaki habang ginagawa ang senadoryas ng pagtahimik, sa kamarahas na pinunit ang tape sa bibig ni Lilibet. Pagkabunot ng tape, isinuka ni Lilibet ang dugo sa mukha ng lalaki. Hindi ka mabubuhay ng matiwasay. Ako mismo ang papatay sa'yo. Galit na sigaw ni Lilibet Chan. Pinunasan ng lalaki ang dugo sa kanyang pisngi, sabay ngising demonyo. Pak! Isang malakas na sampal ang damapo sa pisngi ni Lilibet, sa kanya marahas na hinablat ang buhok nito, inilantad ang mukha sa ilaw. Hayop ka! Nagmamadali ka! Gusto mong pa akong patayin. Tingnan lang natin kung ganyan ka pa rin kalinis mamaya. Halatang may mali siya ang matanda sa mga mata nito. Sa gilid ng malamig na sahig, nanginginig ang maliit na katawan ni Milzen. May dugo pa sa kanyang noo, at tila may sinasabi sa kanyang sarili. Nagising si Milzen, dahan-daang iminulat ang mga mata, at nakita si Lilibet na inaapi. Agad siyang bumangon at paika-ikang tumakbo papalapit, umiiyak, Tita Lilibet. Milzen! Huwag kang lalapit! Sigaw ni Lilibet habang lumuluha. Pero takot na takot si Milzen, gusto niyang yakapin ang kanyang Tita Lilibet. Labis ang pagkabahala niya. Napalingon ng lalaki sa tumatakbong bata at may malamig na ngiti sa labi, matibay din pala ang batang to. Lumapit siya kay Milzen. Anong gagawin mo? Bata pa yan. Sa akin mo gawin ang gusto mo. Ako ang gusto mo, di ba? Ipagpapaliban ko ang lahat, basta huwag mo siyang galawin. Humihikbing sigaw ni Miss Lilibet habang nagpupumiglas. Lumingon ang lalaki, may halong panlilinlang sa mukha. Papalayain siya. At bigla niyang sinipa si Milzen. Tumilapon si Milzen sa sahig, gamulong ng ilang beses, at nanatiling walang malay. Ang kanyang mga braso at binti ay punong-puno ng galos. Milzen! Milzen! Sigaw ni Lilibet habang umiiyak at galit na galit. Nanginginig siya sa sobrang galit at pangamba, pilit pa ring nagpupumiglas kahit nakabitin ang mga kamay. Tinitigan siya ng lalaki, parang natutuwa sa paghihirap nito. Pumulot siya ng isang kahoy na pamalo, at dahan-daang lumapit kay Milzen na wala pa ring malay. Tumapak siya sa likod ng bata, at itinapat ang pamalo sa katawan nito. Ang hina mo! Wala pang ang palo, himatayan na. Tahimik ang gabi, pero sa labas ng bahay, may humantong kotse sa gitna ng tambakan. Bumaba si Felix daw mula sa sasakyan, naamoy agad ang hangin, at napakunot noo. Agad siyang sinalubong ni Alfred Shui, ang nakabantay sa labas. Brother Felix, ang bilis mo namang dumating. Ang galing ng daan na pinili mo, bati nito. Tumango si Felix habang nakasuksok ang mga kamay sa bulsa ng pantalon. May ibang tao bang pumunta rito? Sumagot si Alfred habang nagyoyosi, walang-wala, safe na safe dito. Tumango si Felix, sa kasinenyasan ng dalawang kasama. Agad namang inilabas ng mga lalaki ang isang itim na bag na may lamang 10 bangkos ng pera at inihagis iyon kay Alfred. 100,000 yan. Kapag tapos na ang trabaho, ibibigay ko ang natitira. Maraming salamat, Brother Felix. Malaking tulong to. Tuwang-tuwang sagot ni Alfred. Sakto naman ang pagdating ni Silly, may dalang alak. Hoy, Silly.
Tingnan mo to, pera. Tawag ni Alfred. Lumapit si Silly at sabik na kinuha ang pera, halatang uto-uto talaga. Napatingin si Felix sa kanya, halatang naiinis, nasaan ang bihag. Gusto kong makita ngayon. Agad na sumagot si Alfred, nasa loob. Kaso brother, medyo. Ayun, yung isa kong kapatid, mukhang ginagalaw na si babae. Hindi na niya itinuloy, pero alam na ni Felix ang ibig niyang sabihin. Napatingin lang si Felix, malamig ang mga mata. Napakamot na lang si Alfred, sabay alok ng inuman. Pero hindi interesado si Felix. Isang higop lang siya ng alak, tumayo agad, sige na, papuntahin mo na yung kapatid mo rito. Alam ni Alfred na hindi mapakali si Felix, kaya agad niya itong inihatid sa kabilang kwarto. Pagdating nila sa lumang silid, agad nilang narinig ang sigaw ng babae sa loob. Napakunot noo si Alfred, hindi pa ba tapos ang kapatid niya. Walang nagawa kundi itulak ang pinto. Bungad sa kanila ang eksenang ang pang-apat na lalaki ay nakatapak sa likod ng isang batang babae, hawak-hawak ang pamalo, at papalo na sana. Itigil mo yan. Sigaw ni Felix, punong-puno ng galit. Napatigil ang lalaki at napalingon. Nakita niya si Felix at tila nainas pero hindi umalma. Nagmadaling lumapit si Felix at walang sabi-sabing sinipa sa tiyan ng lalaki. Sinabi ko nang gusto ko sila buhay hanggang bukas. Tumila po ng lalaki, pero galit pa rin ang mga mata. Lumapit si Alfred at pinigilan ang kapatid, hoy. Sinong nagsabing galawin mo sila? Tumigil ka nga. Namutla ang lalaki, binagsak ang pamalo, at lumayo. Humingi ng paumanhin si Alfred kay Felix, Brother Felix, pasensya na talaga. Hindi ko agad nasabi. Buti na lang at okay pa si bata. Napalingon si Felix kay Lilibet Chan, naduguan at nakasabit pa rin. Saka siya tumingin kay Milzen, na walang malay. Galit ang bumalot sa kanya. Basagin ang mga buto niya. Nanlaki ang mga mata ni Lilibet, na nooy medyo nahihilo. Anong gagawin nyo? Mga hayop kayo. Isa lang siyang bata. 3 taong gulang pa lang siya. Kung multo na ako, hindi ko kayo tatantanan. Pero walang nakinig sa kanya. Pumulot ng maso ang lalaki mula sa dingding, lumapit kay Milzen, tumangala kay Felix. Basagin ko na. Tumanggo si Felix. Basagin mo. Tumanggo ang lalaki, itinaas ang maso, at walang awang binagsak sa braso ni Milzen. Sa mga sandaling iyon, lumuluhang sumigaw si Lilibet. Hindi. Maawa kayo. Bata pa siya. Boom! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong bahay. Kasunod noon, dumagundong ang kulog sa kalangitan. Nanginig ang buong bahay. Napatigil ang lahat at napatingin sa pintuan. 2 nakakasilaw na ilaw ng sasakyan ang dumiretso at sumaire sa pader. Kung sino man ang gumalaw sa anak ko. Mamamatay ka. Isang nakakapanindig balahibong sigaw ang gumising sa kanilang lahat. Walang nakakita agad ng mukha, napakaliwanag ng mga headlights. Pero may isang itim na anino, may dalang halimaw na galit, ang dahan-daang naglakad papasok. Bawat hakbang niya'y tila musika ng kamatayan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.